Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng tinsay na ito sa iba't ibang panig ng buwan. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulinan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayawa. Ngayon po ay July 11, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga nag-US. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphone sa kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood ng pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyaya pakikinig po sa bawat isa at domin po ni Abayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral na ito. At ang ating pong paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na. Ang ating pong tinatalakay, hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 14:37 ng unang Korinto. Kung inakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong spiritual na loob, dapat niya kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. At hindi ho mapapasabalian na talagang ang mga sinulat ni Pablo ay galing kay Abayawa. Kumbaga, dito tayo kukuha ng pansukat. Ito yung magiging sukatan natin dito sa mga relihiyon. No? Kasi miski noong siya ay narito, meron din siyang mga ginamit na panukat. Siyempre, isang Diyos lang naman ang may gawa nun. No? Doon sa ating mga tinatalakay, lalo na po dyan sa nangyari doon sa unang siglo, doon sa ginagamit ng mga reliyon, noong unang Korinto 16, 1, 2, hanggang ano nga ho, hindi nila binabasa 1, 2 lang. Pagsapit ng 3, ayaw na nilang basahin hanggang 4. Kasi nga, mabubuko nga ho sila. Alas 4:26 po ang ating oras. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Chris de la Cruzquin, Brad Wilfredo Bedes. Kasama na rin yung kanyang mga magulang, si Brad Pedro at Dominga Bedes. Brad Leonardo Corsiga, lahat ng Corsiga family, Sister Lori Calderon, Lisa Indinible Corsiga, Brad Sam Rotoni, Sister Ging Macar, Brad Edmundo Umali, Sister Lori Calderon, Leonardo Corsiga, Brad Ezekiel Umali, alas 4:27 na po ang ating oras. Sana tama yung ating orasan sa mga kapatid na para Sister Loren Paudan Fernandez, Brad Noli Tungkua. Yan, magandang hapon po sa inyo. Fortunato Juarez. Sister Shirley Reveriza, magandang hapon. Sister Lolita Corsiga,
alas 4:29 na. Jen Juarez. Melchor Pasis. Last 4:30 na ho. Tuloy na ho tayo doon sa ating paksa. So, nung nakaraan, regarding ho doon sa tulong, ibig sabihin, nagkaroon siya ng kautusan na gaya ng iniutos niya sa kapulungan sa Galacia, no? Yung tulong na dadalhin sa Jerusalem. Meron ho kasing pamantayan hinggil po dyan sa pagkakaloob. No? Kung sa Israel, meron tinatawag na ikasampung bahagi. Sa ating mga nasa kapulungan, meron din. At kung makikita natin doon sa, ito pinakita niya doon sa 2 Korinto, no? At ating babasahin. Sabi niya ho dito sa 9:1, hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Ibig sabihin, yung mga nasa kapulungan, ang tawag ko dyan, mga pinabanal, no? Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong, pinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya, handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Kaya nga ipinauna ko na riyan sina Tito para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong gaya ng ipinagmamalaki ko sa mga taga-Macedonia. Ang pinag-uusapan ho dito ay tulong pinansyal para sa mga kapatid na gagamitin doon sa Jerusalem, na nagkaroon ng malawakang kagutuman na inihula ni Agabo, na nagkaroon ng katuparan, na magkakaroon na ng tagutom sa sanlibutan pa sabi nga doon. So nagpadala ito dahil nga doon sa sinabi ni Pablo. Kaya nga sinasabi dito sa ating paksa na pawang iniutos ni Abayawa. Sabi mo dito, sa 3, kaya nga pinauna ko na rin sina Tito para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong. Gaya ng pinagmamalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganon, hindi nila masabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagat kung dumating ako riyan kasama ang ilang mga taga-Macedonia at nakita nilang hindi papala kayo handa sa inyong bibigay gaya ng sinasabi ko sa kanila, maupahiya ako at pati na rin kayo. Kaya naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito at sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong at sa ganitong paraan makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napipilitan lang. Ito ang pamamaraan ng ginagawang pagtulong. Yung hindi ka tumutulong o napipilitan ka lamang tumulong. Kasi sa relihiyon, lahat po nung ginawa nila, puro sa Pilipinan, lahat napilitan. Napilitan silang tumulong dahil kailangan. Kailangan ng halimbawa ay simbahan, kailangan magtayo ng kapilya, kailangan ng ganito. So, sa pilitan ang nangyari. No? Dito, doon sa ginawa nilang pagtulong na dadalhin nila sa Jerusalem, para doon sa mga kapatid. Ang sinasabi dito ni Pablo, at maintindihan nawa natin, sabi niya,
Kasi nilikom nila ito eh. Kasi kung mapapansin niyo ito, sabi niya, sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, sabihin nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Sabihin talagang inipon nila. Ano? Sabi dito, 5, kaya nga naisip kong paunahin ng mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakararating ay malikom ng inyong mga pinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. 6. Tandaan ninyo ito. Ang nag-aasik ng kaunti, umaani ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami, umaani ng marami. Bakit nasabi ni Pablo yung bagay na yun? No. Ito yung uri ng ginamit niyang halimbawa, yung pagtatanim. Pagka ikaw nagtanim ng kaunti, naturalmente, aanin mo kaunti. Pagka ikaw ay nagtanim ng marami, naturalmente, ang aanihin mo marami. So, binigay niya yun ng halimbawa sa pagtatanim. Paano yung Brad, na wala kang itinanim? Di wala kang aanihin. Ganun kasimple lang yung sinasabi dito. Alam niyo ba na maraming ginagawa ang tao na inaakala niya na may kabuluhan, pero kay Abay Hawa wala pala namang kabuluhan. Katulad niyan, magbibigay ka ng pera para pagbili ng lupa. Na yung lupa na yon mapupunta rin naman doon sa founder. Pagpapatay yun noong simbahan na mapupunta rin naman sa founder. Lahat ng mga kasangkapan na bibilhin dyan, lahat yan pupunta sa founder. Hindi naman doon sa sinasabi nilang iglesia, doon sa mga miyembro. Hindi totoo yun. Isang malaking kasinungalingan ho yun na ang sinasabi lang nila, lahat ng wika ng pag-aari na ito ay sa iglesia. Hindi ho. Isang malaking kasinungalingan ho yun. Pupunta ho yan doon sa founder. Halimbawa, kung iglesia ni Cristo ka, lahat yan pag-aari ni Manalo. Wala hong magmamay-ari niya na isang individual kundi si Manalo. Ganon din sa ADD. At sa kahit na anong reliyon, miski mapa Katoliko, lahat po yan pupunta doon sa pag-aari sa mga Katoliko. Wala ho sa miyembro. So, talagang ang reliyon lumalakad sa kasinungalingan lahat. So, ibig sabihin lamang, yung mga tao kasi, kung alin yung bagay na hindi ipinag-uutos, yun ang ginagawa. Ibig sabihin, hindi pala naman yan ipinag-uutos, ginawa mo, may kabuluhan ba kay Abay Hawa? Wala. Wala akong kabuluhan yun eh. Hindi naman niya iniutos yun eh. Di ba? So, kung yung inutos niya, yun may kabuluhan yun. Ibig sabihin, sabi nga niya doon sa SDs ng Hebreo, FSD, sapagkat makatarungan ng Diyos, hindi niya kalilimutan ang inyong ginawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa paglilingkod ninyo sa mga banal. Ibig sabihin, talagang may utos na maglingkod eh. Sabi niya, sapagkat makatarungan ng Diyos, sulat ito ni Pablo sapagkat makatarungan ng Diyos, hindi niya kalilimutan ang inyong ginagawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa paglilingkod. Brad, paano yung walang ginagawa? Hindi rin niya kinalilimutan yun. Ibig sabihin, kung hindi kinalimutan ni Abay Hawa yung mga gumagawa, siyempre ganun din naman doon sa hindi gumagawa. Naiintindihan ba natin? Naunawaan ba natin? Di ba? Vice versa lang naman eh. Ito ay patuloy ninyong ginagawa ngayon. Ang Biblia Tagalog 19:17, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Hindi kinalilimutan ni Abay Hawa yan. Kaya nga, kung halimbawa, ang ginagawa mo ay hindi naman pala iniuutos, anong saysay nun? Di ba? Walang saysay, walang kabuluhan.
walang bearing. Di ba meron pa siya sinabi doon sa Mateo 6? Di ba sabi niya, kung kayo ang wika ay maglilimos, dapat walang makaalam. Pero ano ba ang ginawa ng mga relihiyon? Alam. Yung ibinigay mo, alam. May pangalan, lahat may alam. Na, ngayon, tuloy ko itong pangalawang Korinto. 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyan. Bakit sariling kapasyan? Hindi kapasyan ng mga ngaral, ministro, pastor, pare. Sariling kapasyan. 2 singkuman yan, 2 25, 2 salapi, sarili mong kapasyan yan. Hindi ka inuobliga. Hindi ka pinipilit. Di ba? Maliwanag ko yun, ha? Hindi ka pinipilit, hindi ka inuobliga. Sarili mong kapasyan. Parang kay Ananias at kay Sapphira lang. Di ba? Di ba nung una na bago niya ipagbili, inyo yan? Di ba? At nung naipagbili nyo, inyo pa rin yan eh. Sa inyo pa rin yan. Pero bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo? Sabi ni Pedro. So ibig sabihin, yung pagbibigay mo, yung pagkakaloob mo, yung pagtulong mo, sarili mong kapasyahan yun, yung magaan, hindi yung napipilitan ka. Di ba? Kasi nga, ang tao kasi nasanay. Alam niyo bang, nung tayo dumating dito sa mundong ito, lahat ng bagay na kailangan natin, andito na eh. Wala naman ho tayong dinala dito sa mundong ito. Wala ho. At ganun din, pag alis natin dito, wala rin ho tayong dadalhin. Wala ho. Bakit ganun, Brad? Bakit ang tao? Wala ka pala namang dinala dito sa mundong ito. Nung nagkaroon ka, bakit ayaw mong bitawan? Hirap na hirap ka. Samantalang wala ka naman palang dinala rito. Tingnan niyo yung mga gobyerno. No? Nung dumating sila dito, nandiyan na yung lupa eh. Pero anong ginawa ng gobyerno? Kinamkam, tapos doon sa mga mahirap, di umano ipinamimigay, pero may bayad. Hindi naman kanila ipinagbibili. Hindi ba? So nakita natin yung pagiging gahaman. Hindi naman kanila yan. Lahat yan kay Abayhawa. Wala tayong dinala. Aalis tayo, wala rin tayong dinala. Ibig sabihin, yung hawak natin ngayon, puro pansamantala lang. Kung may hawak ka ngayon 1,000, 2,000, 50,000, 100,000, pansamantala. Hindi mo pwedeng hawakan yan. Tatanawin mo lang yan. Hindi nga natin alam, baka mamaya, alisin sa iyo yung buhay, yung 100,000 na tinitipid-tipid mo, iniipon-ipon mo, sa isang iglap, sa isang kisap mata, maglalaho. Paano naglaho, Brad? Patay ka na eh. O hindi naglaho na yon. Di ba? Hindi mo naiisip ito ng marami. Dumating tayo rito, lahat pagbukas ng ating mga mata, nakita na natin na wala naman tayong kadala-dala. Hubot-hubad nga tayong lumabas dito sa mundong ito eh. Mabuti nga pagkamatay natin, may binibihisan pa eh. Di ba? Wala eh. So, yun yung isang malaking katotohanan. Kaya nga, ang ginagawa ng maraming tao, bakit yung hindi ipinag-uutos ni Abayhawa, yun ang gustong-gusto nilang gawin para dun sa kanilang sariling kagustuhan.
Biro mo, magpapatayo ka ng simbahan, hindi naman pala inuutos niyan. Malaking-malaki ka, ang gagara ng kapilya, ang gagara ng simbahan, mga nakatsandelyer pa. Di ba? So maliwanag mga kapatid, na yan. Emiliano Umali, sariling kapasihan, walang atang sa balik at kaya nagiging maluwag sa dibdib. O, yun dapat eh. Yun ang dapat. Hindi ka magbibigay dahil napipilitan ka. Masama ang loob. Sa pilitan. Hindi pa tayo nagbigay kayong kusa. Kaya yung sinasabi dyan ni Pablo eh. Ano? Sabi niya dito. Kaya sabi nga niya doon sa 6, tandaan niyo ito, nag-aasik ng kaunti, umaanin ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami, umaanin ng marami. Eh kung wala kang itinanim, eh di wala kang aanihin. Simple lang yun. Ginamit niyang analogy, yung pagtatanim. Kung ikaw ay tamad, ay di wala kang aanihin, hindi ka kakain. Di ba? Tuloy ko. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-atubili, hindi sa pilitan. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nga naman yan, Di ba yung dapat na, kung naiisip lang ng tao ito, kung naiisip lang lahat ng kailangan ng tao, bago siya lumikha, bago likhain niyang tao, andyan na. Lupa, puno, hayop, lahat ng kailangan, andyan na. Hindi ba? Sana makita ko ng marami yan. Oo nga, no? Pero bakit ang tao sakit? Dahil nga, bilang laman kasi. Ayun. Sabi niya dito, 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan. Ibig sabihin, kung magagawa o nagawa na ni Abay Hawa yung bagay na kailangan ng tao, sabi niya, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Anong layunin? Para bigyan ka ni Abay Hawa doon sa iyong pangailangan. Anong dahilan? At lagi ninyong matutulungan ang iba. Tanong, ito ba nangyayari? Meron tayong buhay. Merong buhay na ibinigay si Abay Hawa. Nakapaghanap buhay tayo kasi ang dahilan may buhay tayo. Di ba? Kumita tayo, ang dahilan may buhay tayo. Kasi pagka yung buhay na yan, nawala na, ano magiging hanap buhay mo? Di wala na. Ang ganda na sinasabi ko dito, kaya lang hindi nakikita ng marami. Ang gaganda na sinasabi. Tingnan ninyo. Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Para sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Ang dahilan, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Sana naiintindihan ng marami ito. Kasi kung naiintindihan lang ng marami, nakasunod siya kay Abay Hawa. Pag hindi ho nangyari sa isang tao, itong bagay na sinasabi ni Pablo na ito, wala ho. Talagang mahirap yung buhay. Bakit? Wala si Abay Hawa. Wala si Abay Hawa na yung dapat nagbibigay, ano sabi niya? Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyong higit pa sa inyong pangailangan. Ang dahilan, parang wika, lagi ninyong matutulungan ng iba. Kasi yung iba talagang nanahimik na.
wala yung salitang pagtulong. Ibig sabihin, talagang hindi ka nakasunod dun sa sinasabi niyang ibigin mo ang iyong kapwa. Talagang minilika si Abayawa na mahirap, meron din siyang anilikha na may kaya. Hindi mawawala ho yun eh. Kaakibat na ho yun eh. Para ano? Anong dahilan? Para ikaw na binigyan ay makatulong doon sa wala. Yun yung dahilan. O mapalad na kung ikaw na yung nagbibigay. Di ba? Pagka ikaw na yung nagbibigay, ibig sabihin yung pagpapala ni Abayawa sa iyo, eh tama yung sinasabi ni Pablo dito. At talagang tama ho yan. Kasi nga galing kay Abayawa yan eh. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Hindi palang pagbibigay, mabuting gawa. Tama, yung 13:16 ng Hebreo. 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain. Dumating tayo dito, may lupa, may puno, may hayop. Hindi tayo nagising na tayo pa yung maghahanap. Di ba? Meron ng tataniman. Meron ng pananim. Di ba? Meron ng pananim eh. Oh, meron ng puno. So, napakabuti na Abayawa kung nakikita ng maraming tao. Kaya nga lang, talagang hindi nga ako nakikita. Kasi hindi mangyayari na aralin natin to kung nakita. Siguro, sa pamamagitan nito, baka may makakita. Ano? Ang Diyos na nagbibigay ng bini, sino nagbibigay ng bini? Si Abayawa. Yung tinapay na makakain, sino nagbibigay? Si Abayawa. Siya rin ang magbibigay ng inyong mga pangailangan. Sino magbibigay ng ating pangailangan? Si Abayawa. Anong dahilan? Bakit tayo binibigyan ni Abayawa? Para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pinanin niyo yung... Kaya, ano bang layunin natin din sa mundong ito? Ano ba ang gagawin natin dito sa mundong ito? Tama ba na pagkasilang natin dito, palalaking tayo ng ating magulang, pag-aaralin, and then pag nakapag-aral, magkakahanap buhay, mag-aasawa, magpapamilya, yun na lang ba ang gagawin ng tao? Paano yung pagsunod sa Kanya? Ibigay mo siya ng buong puso. Kalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi na nakita ng tao yun. Yung pag-ibig kay Abayawa ng buong puso, yung nagbigay ng buhay sa Kanya, hindi na nakita yun ng tao. Kaya maraming tao, ang namatay at namatay, hindi naranasan na meron pala talagang Diyos. Hindi na yan naranasan. Di ba? O isang halimbawa, yung mga namatay dyan sa droga, naranasan ba nila na meron na Diyos? Yung mga pinagpapatay, naranasan ba nila meron silang Diyos? Yung mga nawalang sa bungero, naranasan ba nila na meron silang Diyos? Di ba? Sa marami, hindi talaga nakaranas na meron Diyos. Ha? Liwanag mo yan, ha? Oh. Ang layon niya, kaya siya nagbigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, at siya rin na magbibigay ng inyong mga pangailangan, ang dahilan doon para makatulong sa iba. Ang tao naging sakin. Binigyan siya ng Diyos, binigyan siya ni Abayawa ng binhi para itanim, at pagkahuyan na nagkabunga, ay sino ang maani niyan? Lahat ng pangailangan mo, bibigay ni Abayawa, para saan? Para ikaw ay magbigay, tumulong. Di ba? 11. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Ngayon, ang tanong, Brad,
Hindi ko nga naranasan niyang pinasagana ako eh. Sino ang may problema? Na hindi mo naranasan na pasaganahin ka ni Abay Hawa. Si Abay Hawa ba? Hindi ah. Siya ang tao may problema. Kasi walang inisip ang tao, kundi sarili, pamilya. Wala si Abay Hawa. Nawala si Abay Hawa. Yung kautusan, sinasabi niya, nawala ko eh. At marami ang magpapasalamat sa Diyos. Anong dahilan? Dahil sa tulong na ipinadadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Mayroon tayong mga kapatiran na nabiyan. Hindi ba sila nakapagpasalamat kay Abay Hawa? Natural, nagpasalamat sila. Pero mo, meron dumating sa iyo na hindi mo inaasahan. Hindi ba nakakagalak yon? Talagang buhay pala si Abay Hawa. Kasi may dumating eh. Hindi ko nga inaasahan yun eh, may dumating. O ganun magpala si Abay Hawa. Sana yung pagpapala na ginawa ni Abay Hawa, magawa rin natin sa iba. Yun o yung wala eh. Dumating sa atin, pambihira. Pero mo, pinagkalooban ako ni Abay Hawa. Ano ba dapat kong gawin? Baby, maging instrumento ka rin, maging katuwang ka rin ni Abay Hawa, maging ka manggagawa. Kaya yung sinasabi ni Pablo niya sa mga kapatid sa Corinto, apakaliwanag ko niyan eh. Kaya nga lang, hindi nga lang talaga na unawaan ng marami. Di ba? 13. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong, sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. Matandaan nyo ito ay pagtulong sa mga kapatid. Pagtulong sa kapatid Hindi kay founder, sa reliyon, hindi kay ministro, hindi sa pagpapagawa ng templo, hindi sa kung anumang bagay, pagtulong sa kapatid. Kaya wala ko tayong pagpapagawa ng templo, kapilya, simbahan, wala. Sa tao. Kasi yun ang dapat natin sundin eh. Yun lang ang dapat natin sundin. Pero hindi nagagawa. Hindi ba? Ngayon, kung mga kapatid na may ginawa, may nagawa, ito yung sinabi niya sa istis ng Hebreo, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi ba ipagkakailaw yung mga kapatid? Kaya doon sa mga kapatid na hindi nagsasawang tumulong hindi kinalilimutan ni Abay Hawa. At tayo ang maani nun, hindi ibang tao. Tatandaan nyo, di ba sabi nga noong mga yun daw pinag-aralan, wala namang makakanakaw niyan eh. Di ba? Totoo naman yan eh. Sino ba ang pwedeng magnakaw noong pinag-aralan mo? Wala. Yung ibinigay sa iyo na Abay Hawa, hindi mananakaw ng kahit sino yan. Yung bang ginawa mo, mananakaw ba yan ng iba? Hindi Ibig sabihin, may ginawa kang kabutihan, may ginawa ka at sumunod sa kalooban ni Abay Hawa. Yung gantimpala nasa iyo. Hindi doon sa hindi gumawa, doon sa gumawa. Maliwanag ko yung mga kapatid. So, loobin ni Abay Hawa, ituloy po natin bukas, yung ating ika-anim na bahagi. Maraming salamat doon sa lahat po ng ating mga nakinig. Sana maipaunawa. Ituloy ko lang yung huli 14 at 15. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas
niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Totoo naman yun. Yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw, hindi natin kayang maunawaan yung ibinibigay niya. Kaya lamang, walang naging ganti kasi ang tao eh. Wala ho eh. Oh. So, tayo rin yung aani, tayo rin ang makikinabang kung may ginawa tayo o wala tayong ginawa. Natural na wala ho tayong aanihin. Na? Pero napakabuti pa rin niya bayawa, no? Maraming salamat doon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Ayan. Teka, sino pa ba yung ating mga... Sister, may mga komento rito. Leonardo Corsiga, Sebastian Juarez, Sister Cristina Juarez, Noli Tungko, tama po bro, Melchor Pasis, Sebastian Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Joel Suela, Maria Victoria, sakin kasi ang ibang tao, lalo na nasa laman. Totoo yun. Brad Modomali, ibig sabihin bro, talagang ang reliyon, negosyo, ginagamit ang salita ng Diyos sa pangsariling pakinabang. Oo, totoo yun, dahil ginawa nga nila eh. Di ba yung nakalagay nga doon sa Galatia? Hindi ito ibang-ibanghelyo, kundi ito rin ang wika. Kaya lang pinasasama nila. Sister Chris Grisola, Cecil Mañoso, Rosly Bandojo, Fernando Pronebo Abellera, Sister Maria Victoria. Siguro po bro, kung kilalang sa lahat ng mga tao, maayos siguro ang mundo. Pero imposible siguro kung ang lahat ng tao makikilala nila si Abayhawa, binabalansi lang siguro. Hindi ho, nakasulat na ho yan, mas marami ho yung mapapahamak. Kakaunti talaga ho yung maliligtas. Hindi ho sinabi niya lahat. Hindi ho, kukunti lang talaga ho yung maliligtas. Kukunti lamang ho yung bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kukunti lang ho yun. Lori Calderon, Rosly Bandojo, tiyaga lang talaga at pagtitiis sa buhay kasama si Abea. Totoo yan kasi sana talagang may kaakibat na pagtitiis. Pero kung nakasusunod naman tayo, yung pagtitiis natin may kaakibat na reward eh. Kasi si Abayawan nasa atin eh. Di ba? Hindi nga lamang makita ng maraming tao yung simple yung ipinagagawa niya, pero napakabigat, mabigat para sa isang tao yung bagay na may sinabi pa nga siya sa unang Timoteo. Sabi niya, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Yung kayamanang hawak-hawak ng maraming tao, kahit nang gaano kakayaman, bilyonaryo, trilyonaryo, yung pinakamayaman na sa buong mundo, madaling mawawala ho yan. At saka hindi ho talaga po pwedeng pangawakan eh. Bakit Brad madaling mawawala? Pagka ba yung buhay mo nawala na, di wala na rin yan. Gaano ba karaming pag-aari mo? Gaano ba kalalaki yung mansion mo? Gaano ba kalalaki ekta-ektarya man lupain yung hawak mo? Ang nag-ipon sila dito sa mundong ito. Pero sinasabi nga niya, huwag kayong mag-impok na kayamanan sa mundong ito. Tingnan ninyo yung sinasabi niya, hindi sinusunod ng tao. Ang sinunod ng tao, mag-impok ka na mag-impok. Ano sabi ng marami? Magandang investment, yung lupa, ginto, kasi tumataas yung value niyan eh. Ang problema, di ang taas nga ng value, ang problema, namatay ka. Nawala ng saysay yung taas ng value. Di ba?
Kahit na kasi anong dami ng ari-arian mo at yaman mo dito sa mundong ito, pagka ikaw, yung katakdaan mo, dumating na wala nang saysay. Ang tanong doon, meron ba tayong nagawa habang nandito tayo sa mundong ito? Meron ba tayong nagawa sa ating kapwa? Nasunod ba natin yung kalooban ni Abay Yawa? Kung wala, natural, patay tayo sa harapan ni Abay Yawa. Wala tayong nagawa. Diba? So sana makita ipakita ni Abay Yawa. Rosalie Bando, tunay napakabait ni Abay Yawa, brother man. Ito yun. Sabi ko nga sa inyo, kada mulat ng mata natin, makikita na natin, maunawa natin, napakabuti ni Abay Yawa. Bakit? Kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataong makaganap. Makaganap, makatulong, maganap natin yung kanyang kalooban. Kasi pagka yung buhay na yan, nawala na, wala na eh. Ibig sabihin, habang may pagkakataon, makagawa tayo ng kabutihan. Yung nasa laman, walang iniisip yan. Basta yan, kinabukasan, alam niya, buhay siya. Di ba? Ay kita nyo, yung mga nangamatay na samungero, akala niya, sa isip-isip niya, kinabukasan, buhay pa siya. Pero hindi na nangyari. Di ba? Meron ng ginamit para kitlin yung buhay niya. No? Yun eh. Yung hindi mo alam, yung mangyayari sa iyo sa araw ng kinabukasan. Kasi nga, hindi mo pwedeng ipaghambog yung araw ng bukas kasi maraming pwedeng mangyari. Diba? Hindi na iisip ng maraming tao yun. Ang akala ng tao, bukas, buhay siya, maghahanap buhay, kakain, pupunta kung saan-saan. Hindi niya naiisip na bukas, hindi mo pala alam. Bukas. Kaya pala niya sinasabi, huwag mo ipaghambog yung araw ng bukas kasi hindi mo alam. Diba? Kung ganyan ang mentalidad mo, ibig sabihin, meron ka ng espiritu ni Abay Yawa. Pero kung ang kaisipan mo, bukas buhay ka, tatrabaho ka, bibili ka ng ganito, mag-aari ka ng ganito, paano kung hindi na niya kinalooban? Paano kung hindi na niya niloob? Mangyayari pa ba yung iyong plano? Mangyayari pa ba yung sinasapantahan mo? Di ba hindi na? O mga kapatid, paggising natin, sa kinabukasan, sa umaga, pagdilat ng mata natin, merong ipinagagawa si Abay Yawa sa atin. Tama ho? Pero ipinagagawa. Pagdilat, paggising sa atin. Sa mga nasa kapulungan, kung ngayon, kung ikaw naman ay nasa laman, walang pinagagawa sa iyo. Ibig sabihin, wala ho yung espiritu. Rosalie Bando, tama po, kailangan enjoy now kung anong meron ka. Ipamahagi na huwag na ipaabot dun sa wala. Dapat lang sis, dapat, yan ang dapat na makita sa atin. Yung pinagkalooban tayo ni Abay Yawa, ipamahagi natin kasi hindi naman tatagal din yan. Hindi rin magtatagal yan. Sige, pagpalagay mo, 10 taon, 20 taon, hawak-hawak mo yung pera na yan, yung yaman na yan. Pag sabi doon, ika-21 taon, may papangako mo pa ba yung buhay mo? Di ba? Hindi na. Jesse Juarez, kaya palaging magpasalamat bro sa araw lang na ito. Tama yun. Kasi nga hindi natin alam yung araw ng bukas. Kung tayo po ay bago matulog at nakarating pa tayo sa oras na yun, magpasalamat tayo. At kung kinabukasan at loloobin pa ni Abay Yawa na tayo ay buhay pa at sa bandang hapon ay makakarinig pa ng kanyang salita, hindi po rin siya. At least, nangyari, may ginawa tayo. Ito, katulad ng ginawa natin ngayon. Nangaral, nakinig sa pangangaral. Di may nangyari sa buhay natin. Anong susunod doon? Isasagawan lang natin yung ating nakinig o yung naipangaral sa atin. Now, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Yawa,
Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng pag-ahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa kami ni spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundo ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat po ng ating mga kapatiran. Sana po nabanggit ko lahat ang mga kapatid natin, ang kanilang mga pangalan. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.